Kaya kami po, kabilang ang aking team, na mga nag-volunteers po at yung mga vloggers natin na gusto rin pong maipakalab itong programa para sa inyo, para matulungan din po natin yung ibang mga senior citizen na malaman po nila itong programa. Alalahanin niyo po na ang pagkakaisa natin ay isa sa mahalagang paraan natin para ito po ay magampanan. Kaya sana po kaisa ninyo ako at bilang isang anak niyo na, ituring niyo na po akong anak, na ako naman po ay nandito. Wala man po ako sa politika, ako po ay maglilingkod sa inyo dahil natagpuan ko po ang tunay na dahilan ng ating buhay. Nung panahon ng pandemya na napakahirap, wala po tayong magawa, wala po tayong makain, wala tayong trabaho, pero ito po pangalawang buhay na ibinagkaloob po sa atin, gusto ko pong magamit ito sa paglilingkod. Kaya ako naman po ay patuloy na bumababa at ginagampanan ito. Siguro marahil, iniisip po ng ibang mga senior citizen natin na baka ginagawa lamang ito ni Mara dahil sa politika. Alam po ninyo, 3 taon na po ako bumababa. Right after election, ginawa ko na po ito. Dahil gusto ko nga po sana na maramdaman ng mga tao na meron pa rin isang tao, meron pa rin katulad natin na maglilingkod lamang kahit wala pong kapalit. Maglilingkod lamang, magmamahal kahit na hindi nakaupo. Ginawa ko po yan bilang magandang ehemplo sana para sa ating lahat na tayo po minsan nawala na rin ng pag-asa. Ako rin po, umabot na ako sa edad na 46 years old. Hindi ko naman po naranasan na may bumaba para sa akin o sa mga kabataan o sa mga katulad ko. Kaya siguro, it's about time na panahon na po, ang Panginoon na rin po ang gumawa ng paraan para tayo po ay magkasama-sama. Kaya sana po, maging masaya po kayo na kami po ay nakakatulong sa paraan po namin. Kaya sana po, para sa ating mga senior citizen, yakapin niyo po ang NCSC. Ito po ay sarili niyo ng tahanan. Lahat ng senior citizen ay may problema at may mga pangangailangan. Hindi na po kayo mag-iisip, saan ba ako lalapit kapag nangangailangan ako ng gamot? Saan ba ako pupunta kapag gusto ko magpa-check up? Kadalasan, ang mga senior citizen na nakakausap ko, sinasabi po nila, Iha, kasi nahiya ako lumapit kasi matanda na ako. Baka sabihin naman ng barangay o ng ating gobyerno na parang pabigat pa ako. Hindi na po, dapat yan ang maramdaman ninyo. Dahil ito pong NCSC po mismo ang tututok at magbibigay solusyon sa inyong mga problema. Kaya palakpakan po natin ang National Commission of Senior Citizen. Dahil sa kanila, syempre, nandito po tayo at nabigyan ng pag-asa. Baka tinatanong nga ninyo, Iha, bakit ba naglilingkod ka sa mga senior? Hindi ka naman senior citizen. Hindi ka naman nakaupo sa gobyerno. Ako po ay isang tunay na tao. Yan po ang aking isasagot sa inyo. Na ang tunay na tao po ay magmamahal at maglilingkod. Magsasakripisyo at magbibigay po ng totoong paglilingkod para sa inyo. Kaya sana yun lamang po yung gusto kong maibigay po sa inyo, yung tunay ko pong damdamin para sa ating mga Pilipino. Yung damdamin po ng isang anak na kahit paano matulungan po ang ating mga magulang. Yan lamang po ang nais ko sa inyo. Sana po, kung ano man po yung ating mga iniisip o kung meron kayong iniisip tungkol sa akin, alam po ninyo, ako na po ang sasagot sa inyo. Hindi ko po gusto pumasok sa politika. Mahirap, kailangan matatag ka, pero mas nakita ko po ang dahilan kung bakit ko po kailangan ipagpatuloy itong ginagawa ko dahil nandyan po kayong lahat. Yan lamang po ang aking masasabi. Eh di sana kung gusto kong sumikat, nag-artista na lang ako ng bata. Baka hindi pa ako nahirapan, pa-shooting-shooting lang po ako, may bayad na. Pero ito pong ginagawa natin, talagang paglilingkod, eh siguro panahon na rin po ang nagbigay sa akin talaga ng paraan. Dahil alam niyo, napakahirap po. Sa 3 taon na tumababa po ako,
Siyempre, hindi natin maiwasan, may papatikos po sa atin, ano po, kahit gumagawa tayo ng maganda. Pero hindi ko po iniintindi yun. Kasi ang mas iniintindi ko po, kung ano yung nararamdaman ninyo. Mas iniintindi ko po kung ano yung kalagayan natin, dahil mas mahalaga po sa akin na tayo po ay mag-iisang tunay na tao para sa kapwa-tao natin. Yun po ang mas mahalaga sa akin. Kaya ito naman po, aawitan ko lamang kayo ng isa bago po tayo mag-online registration. Ito pong aawitin ko ay awitin ko po para sa aking mga magulang, sa inyo pong lahat, na ang pagmamahal po ay hindi po binibigyan ng hangganan. Kung hindi habang tayo ay buhay, kailangan mahalin natin ang ating mga senior citizen. Kailangan bilang isang anak, gampanan mo at talagang paglingkuran mo hanggang sa kabilang buhay. Kaya itong aawitin ko po ay para sa inyong lahat, dahil gusto ko pong malaman ninyo na marahil at sigurado po ako na ang lahat ng inyong mga anak ay ganito rin po ang nararamdaman para sa inyo. Kaya itong aawitin ko po ay para sa inyo. Gusto kong maramdaman po ninyo yung pagmamahal ng isang anak para sa kanyang mga magulang. Na sana po maramdaman nyo talaga, maging masaya po kayo kahit na medyo mahirap po ang buhay natin ngayon. Kaya lang, sabi ko nga, mahiwaga din ang pag-ibig. Kasi minsan, kahit wala ka nang makain, pero kapag nagmamahal ka, parang busog ka na. Di po ba, Nay? Minsan, parang wala namang dahilan, pero kapag nagmamahal ka, parang binibigyan ka pa ng maraming dahilan. Ito po yung hiwaga na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Na naniniwala po ko na ang damdamin ng bawat isa dito ay galing po sa Kanya. Hindi natin maipapaliwanag po ng lahat, pero gusto ko lang malaman ninyo na ang puso ko po ay naglalagablab para sa ating mga senior citizen. Ito po ay para sa inyong lahat! Kasi na ba yung speaker ko? Kaya okay na yan. Sabi tayo pumasok. Yung speaker ko, bumibigay lang po, yung boses ko lang ang hindi. Huwag po kayo mag-alala, kasi ang ating mga encoders mabilis pa ho sa Finlandia ng bagyo. At hindi po kayo mainginip paghihintay. Saan na kaya yung sounds ko? Ang layo kasi. Hindi siya makapagtuloy sa salita dito. High-tech talaga ngayon, ano po? Sa cellphone lamang, makakakanta na, hindi na mag-red. Ayaw pumasok. Masarap pala pag malamig, ano po? Alam mo, sabi ko pala, gusto ko pala mag-beach, kung hindi natin matutuloy, kasi umuulan na. Kung kasi kakahintay ko po bumaba yung araw, talagang umulan na at siguradong hindi na ako makakapag-beach. Ayan. Sabi ng anak ko, Mami, beach tayo. Mami, bumabagyo na. Hindi na tayo nakapag-beach. Yung po yung dialogue na anak ko kahapon. Mami, hindi na tayo makakapag-beach, bagyo na. Ay, hindi, meron naman yan siguro, hinto naman yan. Pag huminto, saka tayo mag-beach, sabi ko sa kanya. Eh, bala ko pa naman dito na nasa Paseo para malapit po sa inyo. Kasi yung anak ko po, meron akong maliit na anak na babae. Mas maganda po sa akin, wow. Mas maganda po sa akin, mukhang Queen Elizabeth po yung pag lumaki. Kasi masyado pong maayos. Pag nasa bahay po yan, nakagawang pa siya. Hindi po siya nagpapambahay. Ewan ko nga, parang feeling ko sumanib ata yung kaluluwa ni Queen Elizabeth sa kanya. Kasi hindi po talaga nagpapambahay. Mami, please. Sasabihin po na anak ko, ayusin mo naman yung buhok mo, Mami. Tapos lagi ka lang nakaganyan. Lagi raw po ako naka-jogging pants. Kasi ano po siguro yung mga anak po natin, yun yung parang reflection natin. Kumbaga yun yung makikita po natin yung sarili natin. Kasi nung bata po ako, pangarap ko rin maging Queen Elizabeth. Kaya siguro nailipat po sa anak ko. At yung anak ko po, habang natutulog, maniwala po kayo, naka-headband, naka-quintas, naka-bracelet,
At meron po siyang corona dun sa tabi niya kasi binilang ko po siya ng corona. Kasi nga naman, sa bahay lang naman, at least